Hi everyone! My name is Belle and welcome to my channel. So, eto na guys, ito yung very first video ko, which is the very purpose of my channel. Kaya ako gumawa ng YouTube channel. Kasi gusto kong i-share sa inyo guys yung parang start ng weight loss journey ko. I was 65 before I started my diet. And then ngayon, let's say 60 kilos na ako ngayon. So, I lose 5 kilos in 1 month. So, paano ba nagsimula? Ano bang mga ginawa ko? Bakit ba siya nag-work? Gano'ng kahaba yung proseso? So, lahat ng yan pag-uusapan natin sa video nito. So, if you're interested to know kung ano yung mga ginawa ko, ano yung mga tips ko, then please keep on watching. Disclaimer guys, I am not a fitness expert, dietitian, nutritionist, or ano bang tinatawag pa nila. Hindi ako professional, yun. Hindi ako professional sa pagbibigay ng mga advice na ito. Ang mga sasabihin ko were based on my research na in-apply ko sa sarili ko. And luckily, surprisingly, nag-work siya. I'm very happy. So, from 65 kilos, nasa 60 kilos na ako ngayon. I still don't feel na payat na ako. But, I did see a difference sa katawan ko before at sa katawan ko ngayon. Parang mas happy na ako ngayon kasi sobrang gaan ng feeling ko sa sarili ko. Hindi ako masyadong nabibigatan kapag may ginagawa or yung mga ganun. Tapos, nakikita naman rin ng iba na mga friends ko na may mga konting changes na. Hindi pa siya major changes, hindi pa siya major na payat na in 1 month. Hindi pa ganun. Let's be realistic. Walang ganun. Except if may pinagawa ka or whatsoever, or may ininom ka or I don't know. But in my case, again, legit to at saka safe. Safe. Wala akong ginawa na I think nakasama sa sarili ko. In fact, nakatulong siya sa katawan ko and I know that my body will be thankful na ginawa ko yung switch to a healthier lifestyle. Number one na ginawa ko is uminom ako ng apple cider. Nag-research ako guys. Nag-research ako online kung kailan, nag-research ako sa Google kung kailan ba dapat uminom ng apple cider. So nakita ko dun na best pala siya pag iinumin mo when you, or after, or actually before you eat your breakfast. So, ang ginawa ko, pagkagising ko, hinahanda ko yung isang baso ng tubig, nilalagyan ko ng 2 kutsara ng apple cider at saka 1 kutsara ng honey. At ininom ko siya, then 30 minutes after, dun pa ako kumakain ng breakfast. Now, make sure guys na kapag uminom kayo ng apple cider, gumamit kayo ng straw kasi sobrang tapang niya, sobrang acidic niya at nakakasira siya ng ngipin. Okay? So, yun ang tip number 1 ko sa inyo, drink apple cider. Tip number 2 is drink lots of water. Ang dami ko nang nakita guys na mga successful weight loss journey sa internet na sinasabi lang water lang kasi hindi ka naman talaga gutom, nauuhaw ka lang, uminom ka ng 2 baso ng tubig before ka kumain, uminom ka ng maraming tubig before ka kumain, yung mga ganong sinasabi nila. Pero, hindi naman talaga, hindi nila na bigay sa akin yung tamang answer or idea kung bakit ba ako iinom ng maraming tubig? Bakit ba hindi sila nagugutom? Kasi in my case, trinay ko siya. So, oh my gosh, pumayat talaga siya, girl. Ano ba? Anong ginawa niya? Tubig lang. So, yung mga ganong, parang naguguluhan ka na kung bakit nag-work sa kanya, ganun. So, yun nga, trinay ko. So, day 1, inom ng tubig. Girl, nagugutom pa rin ako, girl. So, dahil pala, ewan ko, gutom lang talaga siguro ako. Yung sinasabi nila na uminom ka ng maraming tubig, hindi siya nag-work sa akin. But, when I put lemon water, dito ko siya parang nasabi ko sa sarili ko, ay, eto yung mag-work sa akin. Hindi lang pala tubig.
kailangan ko siya lagyan ng lemon. So, nag-try ako. Yung tubig ko, nilalagyan ko ng 2 thin slices lang kasi mahal ng lemon. So, 2 thin slices lang, Mars, ng lemon. Ilalagay mo siya sa tubig mo. Pwedeng, kung mahilig ka sa malamig, okay lang. Pero ako, lukewarm yung inilalagay ko. So, yun nga. Umiinom ako. Surprisingly, hindi ako nagugutom. Akala ko pa nga, like for example, inom ako 30 minutes before ako magla-lunch. So, inom ako ng 2 baso ng tubig na may lemon. Surprisingly, hindi ako nagugutom talaga. Pero, train ko yung sarili ko na kumain on time. Kasi lunchtime na eh. So, kakain pa rin ako. Pero, nami-minimize ko yung calorie intake ko. Mas lesser yung nakakain ko compared sa days na hindi ako umiinom ng lemon water. Dahil pala yun, guys, ang lemon ay meron siyang peptine ba yun? Or pepsin, which suppresses hunger. Pectin, sorry. Pectin pala. It contains pectin, which suppresses hunger. So, yun pala yung rason, guys, kung bakit hindi ako sobrang nagugutom compared sa kung tubig lang, plain water lang yung iniinom ko. So, alam naman natin na mahal yung lemon. Kaya, medyo hesitant ka na, ay, ayokong gawin yan kasi mahal yung lemon. Guys, sinabi ko sa inyo, 2 thin slices lang. Hindi mo mauubos yung isang lemon sa isang araw. So, tip number 3, drink tea twice a day. At least lang yan ha, at least twice a day. Ako, nag-struggle ako dito guys eh, sa tip number 3 ko sa inyo nung simula kasi ayaw ko talaga ng lasa ng tsaa. Parang hindi siya masarap. Kasi hindi naman talaga siya masarap. Wala naman talagang taong nasasarapan sa tea. It's just that nagiging sanay lang siguro sila sa lasa. Kaya nila na titake na uminom ng maraming tea. Which happened to me. Pinilit ko yung sarili ko na, girl, you have to do this. Kasi gusto mong pumayat, diba? So yun nga, nagtry ako ng one cup of tea lang a day. Tapos nasanay na ako. Ngayon, minsan umiinom na ako ng 3 to 4 cups a day. So, yun. Hindi nga siya masarap, guys, pero ang dami niyang benefits sa katawan natin. Tip number 4, count your calorie intake. Ang tip number 4 ko is napaka-importante niya, guys, kasi hindi ka naman talaga tataba ng sobra kung hindi ka sumusobra dun sa recommended na daily caloric intake na dapat na kinukonsume mo. So, diba sabi nila yung recommended sa mga babae is 1,200 calories per day. So, in my case, guys, is nag-download ako ng app. It's called Lose It. So, Lose It. So, it's an application wherein you can actually monitor your calorie intake. Tapos, i-enter mo muna yung mga data like your age, your gender, your height, your current weight, your goal weight. Tapos, ano ba yung kaya mong i-lose weekly. And then, it will give you the result or data kung magkano ba yung calories na kailangan mong i-consume a day. So, in my case, it was 852. Naging strict ako. Finalo ko yung 852. And so far, yun ang naging resulta niya. Honestly, gusto ko kasi, yung target ko nga is to do it 3 months eh. Pero, na-surprise ako na in just 1 month, nakapag-lose na ako ng 5 kilos. So, I'm very happy, guys. Clap, clap, clap tayo dyan. So, tip number 5 is, tip number 5 is to avoid sugar, processed foods like fast food, canned goods, noodles, yung mga ganon, at saka rice. So, bakit yun ang sinasabi to? It's because those types of foods, ang taas ng calories niya, tapos mataas yung tendency na masustore siya as fat sa katawan natin. Because if we consume
more than the calorie na kailangan ng katawan natin na magagamit as energy, then kung hindi natin siya nagagamit as energy, masustore siya as fat. So, yun yung nangyari sa akin for the past years. Nagkukonsume ako ng sobrang calorie by eating junk foods, chocolates, food from fast food restaurants, yung rice, hindi ako nag-limit sa rice, like sobrang lamon ko ng rice, soft drinks, yung mga ganun guys. So, yun talaga yung nakapagpapataba sa isang tao. So, yun lang. Yun lang mga 5 tips ko na nag-work. Yun lang yung mga ginawa. Kung natuwa kayo sa video na ito, guys, or kung nagustuhan nyo, please click the like button, subscribe, and click the bell button to get notified whenever I upload new videos. Kasi marami pa akong video na i-upload related sa weight loss journey ko. Oh my gosh. Such as healthy meal ideas, what I eat in a day, mga ganon. So come and join me with this journey. Once again, this is Belle, and thank you so much for watching. See you on my next one.